This portion is brought to you by Fan Freluche Enterprises Incorporated, the #1 choice of racing pigeon fanciers. Gandang umaga mga ka-agri! Welcome po sa bagong segment ng ating programa, ang Racing Pigeon. Magandang pag-usapan ng Racing Pigeon kung meron tayong kasamang maituturing isang legend pagdating sa larangan ng Racing Pigeons. Walang iba, kundi si Mr. Vicente Ngong. Magandang umaga, sir! Magandang umaga naman. Opo. Sir, pwede po bang magkwento naman kayo ng background na about sa inyo or kailan po kayo nag-start ng pag-aalaga ng Racing Pigeon? Naki-start po ako nung 1981 pa po. Nung first year ko, medyo siniswerte nga, may tinatawag tayong mga beginner's luck. At sa first year ko, nakapanalo na naman po ako. Ano po ba ang ginawa ninyo or anong secret doon? Actually, beginners pa lang noon, kaya nag-aaral pa ako kung paano mga pamamaraan. So, pinupuntahan ko mga veteranong mga fanciers. So, binibisita ko sila, inaalam ko kung paano nila ginagawa sa mga ibon nga nila. At doon, kahit paano, natututo ako. At sa mga sumunod na mga taon, medyo pagandang nagiging performance ko. Dati-dati po, ang Racing Pigeons hindi masyadong popular dito sa Pilipinas. Yes, opo. Bagamat mayroong mga nag-aalaga dahil sa medyo parang may kamahalan. Masyadong sikat ng Racing Pigeons ngayon, lalo sa nasa mga kabataan. Pero hindi lang mga kabataan, pati yung mga tatanda nahihilig na rin sa pagkaalaga ng mga kalapate. Paano po ba nag-start ng club? Ang club kasi medyo sinasabi kong napakahirap dahil sa expensive. Kailangan nyo pang magkaroon ng truck para ito-transport yung mga ibon. Kailangan ng mga bandiklak na gagamitin ng bawat miyembro. At pagkatapos yung proseso ng pagko-compute ng mga speed ng mga ibon, napakahirap dahil wala pang mga computers noon, kaya mano-mano pa. Hindi katulad ngayon dahil sa teknolohiya, malaking improvement na, malaking kaginhawaan. Kaya ang mga clubs ngayon talagang dumadami. Ito na yung Mount C1 Loft. Tuloy na po tayo sa loft. Tara, sir. Makita nyo. Ilibot nyo naman po kami dito sa inyong one loft. Ang ibig sabihin po ba ng one loft ay isang loft pero iba-iba ang owner ng kalapate? Tama po, Doc Angela. Kaya ito ang kakaiba dahil one loft siya. Kaya ang sistema nga niyan, yung mga pagpapakain, pati yung mga health programs nga niyan, pare-parehas. So, iisa ang po, management? Iisa po. Okay. Kaya ang nakakatalo nga niyan is yung ibon mismo. Yung ibon, which means yung ibon. Saan, so, yung lahi niya. Yung lahi niya. Okay. Mismo na yung ibon. Ito yung mga bagong dala ngayon. So, dito, parang holding pen lang muna sila ngayon dito. Holding pen. So, sir, pagka halimbawa may bagong dala na tulad niyan, may bagong dalang kalapate, ano po bang unang ginagawa bago ipasok sa loob? Parang quarantine lang muna. So, binababad sila sa gamot. Okay. Para nang sa ganon, clear sila sa mga puto at mga ibang insekto, mga parasites na maaaring nakakapit sa mga balahibo. Na nakuha nila outside, no? Paano po ba yung feeding program or system na ginagawa ninyo sa loft na ito? Meron kaming mga mixed feeds na para mabigyan sila habang tumatanda yung mga ibon. So yung mga high protein na mga feeds ang binibigay nga namin. Pero ang importante sa lahat is yung health program pa rin. Health program pa rin. Opo. Dahil yung health program, dahil itong one loft nga, iba't iba pong may-ari nga niyan, kaya yung mga sakit na nadadala sa mga iba't ibang loft, hindi na iiwasan. Tulad niyan, hindi talaga may iwasan, sir, dahil pabago-bago yung ating weather, no? Palamig, mainit, hindi maiwasan, tatamaan sila ng sakit. Ano po ba yung mga common diseases na tumatama sa mga kalapate? And syempre, kung anong mga remedy or mga gamot na ginagamit niyo? Yun nga, dito ang mga common tulad nga ng mga parasites, mga coccidiosis, yes. So yung mga one-eye cold, so mga cancer, at sa mga respiratory diseases. So kaya nga meron kaming mga veterinarian
na tumututok rin at pinangangasiwaan at tinitingnan yung mga kalusugan at conditions ng mga ibon. Napakaswerte namin ngayon dahil sa meron na tayong mga local na mga produkto na de calidad. Actually, kung hindi mas maganda, kasing ganda ng mga imported. At medyo mura na ngayon, hindi na siya kasing mahal. Affordable siya, no? Kayo para makita niyo yung mga produktong ginagamit ngayon dito sa Wando. Nandito na po itong mga gamot nga natin na ginagamit sa mga kalapati. At dito, lubos kaming nagpapasalamat doon sa LBI na sila ang nagsusupply sa amin ng mga dekalidad na mga gamot na local na nagagamit na rin sa buong Pilipinas ngayon. So sir, meron tayong mga nanonood sigurado na mga gustong mag-umpisa o nagpaplanong mag-alaga ng racing pigeon. Ano po ba ang mga tips na pwede niyo ibigay sa kanila? Yun po, yun palagi nga namin sinasabi, kailangan magkaroon sila ng magandang ibon, magkaroon ng magandang management, pero yung management hindi maaring isang tabi ang kalusugan ng kalapati. At ang mga gamot na kailanganin ng mga ibon, hindi pwedeng mawala. Okay, Doc Angela, marami pong salamat sa pagpunta niyo rito sa Mount Siwan, Doc. Opo. At napapasalamat rin ako sa mga televiewers. Sana kahit paano may natutunan sila dito sa One Love System. Ayan mga ka-agri, siguradong marami tayong natutunang kaalaman mula kay Sir Vic. Abangan po natin sa mga susunod naming episode ang mga iba't iba pang pigeon fancier na ating makakasama. Yan po ay hatid sa inyo ng FEI. This portion was brought to you by Fanfaluch Enterprises Incorporated, professionalizing the pigeon racing industry.